Ngayon balik po tayo dito po sa ating palatuntunan, ang unang sigaw sa magandang umaga. Dito lamang yan sa 91.1 FM Galaxy Radio na inyong sabayang napapanood sa anumang dako ng ating daigdig sa pamamagitan ng ating Facebook pages. Ang 91.1 FM Galaxy Radio at ganoon din sa Welmer Miranda Estrada Facebook page. Kaya patuloy namin kayong hinihikayat na mag-follow, mag-likes at mag-share para mas marami pa tayong mga kaibigan na ating pumakasama makapakinig ng iba't ibang mga kalatas, ng iba't ibang mga paunawa, ng iba't ibang mga balita na kailangan po natin dito po sa ating buhay. Ayun pala, hindi pala makakarating ngayon si Kuya Norman. Sapagkat meron silang mga gagawing pagpupulong dito po sa kanilang negosyo at nagkataon kaarawan pala niya bukas Kaya maligayang kaarawan sa ating katoto, sa ating kapartner dito po sa unang sigaw sa magandang umaga. Walang iba kundi yung batang mungkada, si Kuya Norman D. Pamintuan. Maligayang kaarawan po sa inyo. Advance, actually bukas yung kanilang kaarawan. Eto, dumako na tayo dito sa ating calendar of activities ng bayan naman po ng Paniki. Nasasapit sa kanilang ika-312 pagkatatag, anibersaryo, founding anniversary ng Municipality of Paniki na may temang isang masayang pagbabahagi ng kultura at sining tungo sa paglago ng pagkakakilanlan at kakayahan ng mamamayang Panikenyo. Magpapasimula ang kanilang mga aktibidades March 11. Halos pagkatapos ng Kanlahi Festival. Ang hihirit naman ay ang bayan ng Paniki. March 11, kasalang bayan, alas 9 ng umaga. Pagsapit naman ng alas 4 ng hapon ay ang Motor and Car Show. Pagkatapos sa gabi ay ang Jesus Fest. March 12 naman, Panikenyan Nights. Tampok ang mga bandang Boy Aguilar at Rap Staff. Alas 7 po ng gabi yan. Sa March 30 naman, ito po yung pinakatampok ng 312 Founding Anniversary Celebration. Yan po ay uumpisahan sa pamamagitan ng Parada Kuliglig Float. Alas 6 po ng umaga yan magpapasimula. Pagkatapos ay alas 10 ng umaga naman ay ang kanilang cooking competition kasama na ang fruit carving. Alas 10 po ng umaga yan. Alas 7:30 ng umaga din dito po sa March 13 ay ang street dance competition na magpapasimula naman ng alas 7:30 ng umaga right after yung Kuliglig Float. Pagkatapos, pagsapit naman ng gabi, dyan po sa Plazuela o kaya naman dito po sa Eduardo Cojuangco Jr. Gymnasium. Ito naman ang kanilang Balikbayan Night. Tampok ang mga orkestra na Joe Caranto at Don Pudring. Magpapasimula alas 7 ng gabi. March 14 naman, ito naman ang ipinagmamalaking Miss Paniki 2024. Ito yung kanilang presentation na talent night at swimsuit competition na kung alas 7 ng gabi yan. March 15 naman, variety show, alas 7 ng gabi. March 16 naman, araw ng Sabado, birthday din ng aking nanay, Miss Paniki 2024, coronation night naman ito. Alas 7 po ng gabi rin yan. March 17 naman ang The Grand Parade. Kasama Galaxy dyan kasama Galaxy dyan. Alas 3 ng hapon at pagsapit naman ng alas 7 ng gabi ay ang Musikahan 2024. March 18 naman, babalik ang Rap Staff. Ganon din ang Boy Aguilar at Juan Salvador Band. Sapagkat babalik din ang mga balikbayan kasama ng mga barangay officials at ng iba't iba pa na mga kababayan po natin dito po sa kanilang balikbayan and barangay night. Pinagsama alas 7 po ng gabi yan. Pero sabi nga natin, maaga pa ipinag-aanyaya na po yan ng ating pong lokal na pamahalaan na kung kayo ay nais makijoin, makisaya
dito po sa binabanggit na mga mga barangay nights at saka balikbayan night, makipag-ugnayan na po kayo kina Ma'am Jing at kina Kuya Ben Sobsena para po sa gayon maihanda ito pong mesa po ninyo sapagkat limitado lamang yan, mga kaibigan. First come, first serve basis yan, mga kaibigan. Balita naman dito po sa ating syudad naman, ito yung ginawa po nila sa mga nakaraang araw, sa pamamagitan siyempre ng anghel ng lungsod ng Tarlac, Mayor Christy Angeles. Ito yung kanilang High Impact Empowerment of Micro, Small, Medium Enterprises, pagpapalago ng kakayanan ng mga Tarlakenyo ukol po sa pagninegosyo. Ang sabi ni Attorney Joselito Castro, yung ating City Administrator na ating ibinalita kanina o binati natin kanina, we assure you that we shall continue to develop policies and undertake measures upang mas mapadali ang pagninegosyo sa Tarlac City at masuportahan ang pag-unlad ninyong mga nasa MSMEs. We hope that this seminar will pave the way to a more resilient, sustainable, and progressive business landscape in Tarlac City. Patuloy na pagpapalakas sa mga micro, small to medium enterprise owners ang hatid na public service ng City Government of Tarlac sa pamumuno ni Mayor Christy Angeles, kaisa ang Ateneo Graduate School of Business, Student Council of Ateneo, kasama ang Chamber of Commerce ngayong kahapon dyan po sa kanilang High Impact ESG Conference na ginanap dyan po sa bulwagan ng Tarlac City Hall. Layo nito na mabigyan ng karagdagang kabatiran o mga kaalaman ng mga MSME owners sa pagtataguyod ng mas progresibong pangninegosyo sa pamamagitan ng pagpapatupad ng environmental, social, and governance practices tungo sa isang matagumpay at sustainable business industry dito sa lungsod ng Tarlac. Carry on, mga kaibigan. Magkaisa, bawat oras sama-sama. Ito naman yung ginawa naman nila. Ito yung binalita natin kahapon. Ito yung pagsasalin ng mga kabatiran, lalong-lalo na sa mga bagong talagang opisyales ng ating barangay. Ito yung cultivate grassroots. Ibig sabihin, pinayayaman simula dito po sa pinakalaylayan ng ating pamahalaan. Yan po yung mga barangay po natin sa pamamagitan ng kanilang pag-a-activate ng responsive public service. Walang pag-iimbot na paglilingkod ng mga lingkod bayan ang mahalagang responsibilidad at pundasyong itinanim ng Department of the Interior and Local Government sa puso ng mga opisyales ng mga barangay sa pangalawang araw ng barangay newly elected officials towards a grassroots empowerment for accountable and transparent or great basis orientation course na ginanap yan po sa Kaisa Convention Hall kahapon. Ibinahagi po ng mga tagapagsalita na sina Robert C. Jola, LGOO 6 Rodmark Salvador, Jeffrey Manalastas ng DILG ang mga mandato sa kanilang Session 4. Ano yung Session 4? Participation in Governance, Barangay-Based Institution. Ay yung kanila ito yung mga ito yung mga syllabus na kanilang pinag-aralan kahapon. DILG and its PPAs for barangays at public ethics and accountability na layong mapabuti at maiangat
ang pagsisilbi mapalakas at maitaguyod ang pamamahala sa barangay na mas transparent, may pananagutan at epektibo lalo na sa pagsusulong ng mga family-based community resilient approaches, inclusive, mapayapa, revitalize at masigla na ekonomiya ng komunidad na nagre-resulta sa mas magandang kalidad ng buhay para sa bawat isa. Hashtag BNEO Great Barangays Program Day 2. Hashtag Tarlac City Information Office kina Ma'am Mau. At hashtag magkaisa bawat oras sama-sama. Yung kanilang pinag-aralan, mga kaibigan, ay isang pagsasalin ng technical aspect ukol sa mga alituntunin at mga karapatan o tungkulin ng bawat inihalal na mga barangay officials dito po sa ating pong bayan. Of course, ang nangasiwa dyan ay ang Department of the Interior and Local Government. Layunin po niyan upang sanayin ang ating po mga barangay officials na lalo pa silang maging professional dito po sa pagganap ng kanilang mga tungkulin. Lalong-lalo na po dito po sa pangangasiwa ng kanilang pananalapi na makatiyak po tayo na itong pananalapi ng ating barangay ay direktang mapunta sa kapakinabangan ng mga mamamayan sa iba't ibang uri ng mga programa at mga proyekto na tiyak na makapagbibigay ng pagpapaunlad sa mga barangay na ating pong kinabibilangan. Pero sabi nga natin, mga kaibigan, na kung ang nais naman natin ay lalo tayong mahalin ng ating pong mga kabarangay at matuto po tayo ng tunay na paglilingkod sa ating bayan. Yes, karagdagan po dito po sa mga isinalin, idinagdag na kabatiran ng Department of the Interior and Local Government ay i-ano lang natin yung ating mga mata, mga kaibigan. Tingnan natin ang ginagawa ng ating gobernador. Ito pong ginagawa ng ating gobernador, si Governor Susan Areno Yap, ay hindi lamang pinatitingkad ang itong kasanayan at ng ating pong mga mamamayang Tarlaqueño. Hindi lamang itinataas ang uri ng ating sining at kultura na ngayon ay nakikilala dito po sa buong Pilipinas. At hindi lamang yan, mga kaibigan, tayo din ay nakikilala na sa buong bansa, ay sa buong mundo. Sa katunayan, sa mga nagdaang araw ay nandyan po itong kumakatawan dito po sa probinsya ng Tarlac, dyan po sa bansang Aleman o bansang Germany at dyan po sa Italy upang itanghal ito po mga produkto na likas na likha ng ating po mga mamamayang Tarlaqueño. Pagka sila ang iyong ginaya, hindi kayo mabibigo, mamahalin din kayo ng inyong mga kababayan. Kung gusto naman ninyo ay walang sawang pagseserbisyo, di ba? Walang pag-iimbot na serbisyo, walang pinipili. Na ang layunin talaga ay makapusong paglilingkod. Palibas ay mahal ang syudad, mahal ang kanilang mga bayan na kanilang pinaglilingkuran. Kaya naman, legasiya ang naghahari sa kanila. Diba? Pagka may pagmamahal ka, may pagmamalasakit ka sa sarili mong bayan, mga kaibigan, ay tiyak na marami kang magagawang kabutihan. Kaya pangunahin na dapat taglayin din ng ating pong mga barangay officials ang pagmamahal sa inyong mga barangay at ganoon din ang inyong mga kapitbahay o mga kabarangay na inyong nasasakupan upang gaya ni na Mayor Christy, Mayor Maxa Rojas ay mahalin din kayo ng inyong mga kababayan. Di na kayo mahihirapan pagka-kampanya na. Diba? 2 years lang ang ipinagkaloob sa inyo ng ating pong saligang batas at sasailalim na naman kayo sa eleksyon. Itong 2 years na ito o itong 2 taon na ipinagkatiwala po sa inyo, namnamin po ninyo, tiyakin po ninyo na bawang kabutihan ang maipagkaloob po ninyo sa inyong mga kabarangay.
Tignan po ninyo si Mayor Christie, di ba? Sa mabilis na pagkakataon na iahon itong ating pong lungsod. Napakarami ang pwede nating ipagmalaki. Naiyayos itong ating mga kalsada, itong ating pong mga plaswela. Ito, itinatayo na actually itong ating Tarlac City General Hospital. Diba? Malapit nang matapos at buksan sa publiko ang Tarlac City Gymnatorium. At marami pang iba mga kaibigan. Nandiyan, pinalalakas ang kakayanan ng ating mga mamamayan dito po sa kanilang kasanayan sa pagninegosyo. Ang kalusugan ay nananatili din na nasa kanilang prioridad. Ang paglingap sa mga matatanda. Kay Mayor Max naman, lahat din ng aspeto nandyan na. Sa katunayan, sa April 28, ngayong taong ito, dyan po sa Maynila, ay gagawaran po ang mayor o alkalde ng bayan po ng Paniki bilang most outstanding mayor of the Republic of the Philippines. Pagka sila ang ginaya po ninyo, mga kabarangay po namin, mga barangay official, mga barangay leaders po natin, hindi kayo mabibigo mga kaibigan. Nakasalig, nakagiya ang inyong mga pagkilos sapagkat ang ginagaya po ninyo matapat sa bayan. Ito pong mga ginagaya po ninyo sa mga paglilingkod po natin. 2 years lang yan. Magpakitang gilas kayo ha. Wala si ngayon, si Kuya Norman. Kasi marami siyang meeting, at birthday pa naman niya. Bukas daw Kaya maligayang kaarawan kay Kuya Norman. Ayun mga kaibigan, susunod naman na aming ipaglilingkod sa inyo sa programang Unang Sigaw ay ang mga balita naman na nangyari dito po sa loob at labas ng ating pong bansa. Yan po ay aming pong ipagsisilbi sa inyo makalipas ang ilang mga paalala na handog po sa atin ng ating pong himpilan. Huwag kayong aalis mga kaibigan, babalik po kami. It's 8:01. Looking for perfect asalubong? Lala, ikaw ba yung nakita dito? Savory and meaty asaluban is always here. Masarap at espesyal na asado made just for you. Avail of our 1-4 Save More promo and save as much as 61 pesos. Galaxy Bake Shop, ang sarap kasama sa bawat okasyon. Don't try to be at your best naturally. There's so many hair color products out there, but nobody does it like iColor Plus. It's the hair color that actually cares for your hair. It's PPD-free, ammonia-free, and it's infused with the benefits of organic ingredients like olive, noni, and aloe vera extracts. Brown black is the perfect color for every Filipina. Caramel brown is one of my favorite hair colors. Mahogany is such a fun color. Check out now and be at your best natural. Soaking grocery stores and sari-sari stores. Jason's Bihon, kasama mo sa lahat ng okasyon. Pagkagising sa umaga, may ngiti sa iyong mata. Sa agahan, merienda at buong maghapon na. Sa kasalan, binyagan at anong okasyon na. Ang sarap araw-arawin, produktong ating atin. Buong pamilya sa Jelex
Jealousy ang sarap kasama sa bawat okasyon ng ating pamilya. Sa Jealousy handa ay kay saya. Jealousy ang sarap kasama sa bawat okasyon ng ating pamilya. Ibang ligaya ang iyong madarama. Looking for affordable Korean products? Samgyang Kmart got you covered. From Korean snacks, noodles, condiments, and your favorite desserts. Name it, we got it. Visit us now at number 24 Romulo Boulevard, Barangay Kutkut First, Tarlac City, besides Magic Star Mall. For orders and inquiries, you may call us at 0998-842-5969. Samgyang Kmart. You need it, we have it. You can also find a complete line of Jealousy Bake Shop products at Samgyang Kmart. Spend your time in a whole new world, travel the time with bliss. With our adventure rooms, you'll be the place of your dreams. Here at Sun City, we'll take you there. Here at Sun City, unleash your dreams within. Sun City, Sun City, Sun City. Napapansin mo na lumalapit ka sa blackboard para makita ang lecture ng iyong group? Sumasakit at may halong-hilo kapag nakatingin sa cellphone. Kung isa dito ang iyong nararanasan, huwag mag-alinlangan. Magpa-free eye checkup and free vision screening sa Tarlac Optical Clinic. The Vision Expert. Tarlac Optical Clinic offers pediatric and geriatric vision tests, computerized exam, cataract screening, myopia control, eye relaxing for lazy eye and color blindness. Tarlac Optical Clinic has a wide variety of frames to choose from. Not only that, we have frames and stock lenses for as low as 550 pesos. Visit Tarlac Optical Clinic at 114 Esplanade Street, Tarlac City, inside Butterworth Big Shop. Please call 045-800-2699 or 0923-935-5966. We are open Monday to Friday from 9 a.m. to 5 p.m. and Saturday from 9 a.m. to 4 o'clock p.m. See you at Tarlac Optical Clinic, the Vision Expert. Trader Joe's Grocery and Bakery Supplies is now open to serve you. We offer tools and supplies for all your baking needs. We also offer Korean, Japanese, Chinese, and Filipino groceries. For orders and inquiries, you may call us at 0998-842-5939. We are located at MH Del Pilar Street, Barangay Santo Cristo, Tarlac City, inside Jealousy Bake Shop. Trader Joe's Grocery and Bakery Supplies, your one-stop shop for all your baking needs. Mga kababayan, panahon na para iligtas natin ang ating pamilya ng laban sa mga peste katulad ng daga, ipis, anay, lamok at langaw. Huwag ipagwalang bahala sapagkat ang mga ito ay nagbibigay ng sakit at naninira ng ating tahanan. Hanapin lamang ang eksperto, Mapicor, the nation's largest and leader in pest control. Para sa libreng konsultasyon, magsadya lamang sa kanilang tanggapan sa Block 9, Lot 206 Salem Avenue, Philomena Subdivision Phase 2, Barangay San Rafael, Tarlac City. O kaya'y maaaring tumawag sa telepono bilang 985-0280 o mag-text sa 0925-882-2288. Tandaan, Mapicor, sagot laban sa peste. New World Diagnostic Clinic and Laboratory is now here in town. Because your health is our commitment, we offer affordable, reliable, and quality healthcare for everybody through our state-of-the-art facilities and world-class health professionals. Our services include laboratory tests, COVID-19 test, drug test, general ultrasound, OB ultrasound, ECG, treadmill, 2D echo, stress echo, mammography, annual physical exam, pre-employment medical exam, and medical consultation. For inquiries and appointment, please call 02-8790-8888 or 0917-706-5706 or visit us at JL Building, Block 3, MacArthur Highway, San Nicolas, Tarlac City. At New World Diagnostics, your health is our commitment.
Issues at mga balita, handog po sa atin ang Galaxy Bake Shop. Sapagat ang Galaxy Bake Shop ay masarap kasama sa bawat lokasyon. 40 degrees Celsius na init factor posibleng maranasan sa Abril, wika ng Pag-asa. Sinabi ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o Pag-asa na posibleng maranasan ng Metro Manila ang mataas na init factor sa darating na buwan ng Abril dahil sa matinding impact ng El Nino sa naturang mga buwan. Kaugnay nito, pinayuhan ng Pag-asa ang publiko, lalo na ang mga may high blood, na huwag lalabas ng bahay kung walang mahalagang gagawin simula sa buwan ng Abril. Sa ginanap na QC Journalist Forum, sinabi ni Director Ana Liza Solis ng Climatology and Agrometeorology ng Division ng Pag-asa, hindi dapat lumabas ng kanilang bahay ang publiko kung wala namang importanteng gagawin sa buwan ng Abril hanggang Mayo dahil sa maalinsangang panahon na aabot daw ng 40 degrees Celsius sa may Cagayan Valley. Sinabi pa nito sa init factor naman sa Metro Manila na mula 37 degrees ay madadagdagan ng 5 degree pa o mahigit pa sa 40 degree ang init factor dahil sa matinding impact ng El Nino sa naturang mga buwan. Noong October 2023, nagsimula na maramdaman natin itong El Nino kaya nga kahit pagpasok ng January ay walang ulan at itong buwan ng February ay wala ding ulan dahil sa patindi ang epekto ng El Nino. Sa ngayon patuloy ang pag-level up ng init at pag tumindi pa ito o itong ridge of high pressure area ay umiral, yan sobrang init yan. Yan mararamdaman ang 40 degrees ng init factor, yan ay tinuram ni Solis. Anya, nakikita nilang may mararanasang prolonged drought ang bansa kaya't kailangan ang lahat ay maghanda at mag-ingat. Idinagdag pa nito na sa pagtatapos ng Hunyo, anya, ay posibleng mawala na ang El Nino pero inaasahang papalit naman ang La Nina o maraming ulan pagsapit ng Hulyo o Agosto. Samantala, sinabi naman ni Engineer Christian Gonzalez ng Field Operators Management Department ng MWSS na bagamat may tagtuyot na nararanasan at araw-araw ay may 0.17 centimeters a day na pagbaba sa mga dam, tiniyak nito na may sapat na supply ng tubig sa Metro Manila at mga karatig lalawigan. Iniulat din ito na nag-comply na ang lahat ng government agencies, GOCCs at state universities na magbawas ng 10% ng konsumo sa tubig ngayong panahon ng El Nino. Na-recover naman anya ang 180 million liters ng tubig na system loss sa pamamagitan ng augmentation projects ng water concessionaires na Maynilad Water at Manila Water. Ang oras po natin, alas 8:11 ng umaga. Samantala, e-bike at e-trike target ng iparehistro ng MMDA. Nais ng Metro Manila Development Authority or MMDA at Land Transportation Office na mairehistro na ang mga e-bicycle at e-tricycle sa bansa. Ito'y dahil parami na umano ng parami ang mga e-bike at e-trike at nagiging cause of concern na. Bukod dito, nais din ng MMDA at LTO na obligahin na ang mga driver ng mga naturang behikulo na kumuha ng lisensya bago payagang magmaneho. Nakikita namin na parami ng parami para habang hindi pa ganoon karami na nakaka-obstruct na ng traffic na yung major accidents ang nakokos niya ay maa-address na namin kaagad. Sabi ni MMDA Acting Chairman Romando Artes. Ang mga e-vehicle units sa e-tricycles, e-bikes, e-pedicables at e-scooters, pushcarts at kuliglig sa mga kalsada ay hindi lamang nagpapabagal sa daloy kundi nagdadala rin ng panganib sa mga driver, pasahero at mga pedestrian. Ang pagdami ng bilang ng e-vehicles ay dahil na rin sa paggamit nito ng hindi na kailangang iparehistro at di na kailangang kumuha ng lisensya.
When these e-vehicle users violate the law, how can we issue a traffic violation ticket if the users do not possess a license? We also cannot charge the vehicle owners because they are not registered ani artes. Batay sa monitoring ng MMDA, kahit minor de edad ay nakikitang nagmamaneho ng e-vehicle sa national highways at ang ilan ay hindi man lang nagsusuot ng helmets o protective gears. Inabisuhan na rin ng mga LGU sa Metro Manila na magsumite sa Lunes ng isang listahan ng kanilang sariling mga ordinansa, regulasyon at programa, partikular na ang paggamit ng mga unit para sa kabuhayan upang maplansya ang mga kinks. Sa panig naman ni LTFRB Chair Attorney Chopilo Guadis, sinabi niya na ang pagdami ng e-trikes ay nakakaapekto sa plano ng pamahalaan sa modernization ng public utility vehicles o PUVs. Oras po natin 8:14 ng umaga. Samantala sa iba pang balita, teka muna, komento muna tayo doon. Payag din ako. Okay, it's about time siguro. Kasi nga, parami ng parami. Parami ng parami. Dati-rate, okay lang. Ako sinasabi ko ito, dahil hindi ako epektado. Hindi, apektado rin kami kasi may e-bikes din kami. Kaya lang, di ba, lahat ng bagay dapat nire-regulate. Hindi pwedeng, di ba, ang masusunod yung kagustuhan natin, sapagkat pagkakagustuhan na lang natin yung ating nasunod, sabi nga, doon tayo nagkakasala. Di ba? Hindi dapat umiral yung sariling kagustuhan natin. Ang umiral dapat, ito pong ating pong kaayusan na nakatadhana o nakasalig dito po sa ating saligang batas. Kaya ako'y pabor, na ito ay mairehistro. At yun lang, pati na yung mga driver ay dapat magkaroon din ng special license kaugnay ng paggamit ng mga electronic vehicles na gagaya ng e-bikes, e-trikes. Pati na nga yung kuliglig din, dapat din kasama yung kuliglig kasi gumagamit din sila ng highways, di ba? Any vehicles that uses our highway are required to be regulated, di ba? Medyo dagdag pasanin yan dito po sa ating mga mamamayan. Kaya lang, alang-alang sa kaligtasan ng lahat, mga kaibigan, maging ng mga e-vehicle units operators, din sila, makikinabang din sila in the sense na mapuprotektahan sila, di ba? At saka mapuprotektahan pa yung inyong sasakyan na na sa mga carnapping, di ba? Kasi nga diyan mo mapapatunayan na itong e-vehicle sa ito ay sayo. Kasi sa kasalukuyan wala kang di ba? Walang ibang walang ibang tawag dito katunayan na pagmamay-ari mo nga yan, di ba? Pagka yan ay nakulimbat, di ba, paano ka magpapakita ng papel? It's a good thing din, di ba? But anyway, ibigay natin itong karapatang ito sa ating mga namiminuno. Ano man ang kanilang mapag-usapan at mapagtibay, sumunod tayo mga kaibigan para sa ikagagaling ng ating bayan yan. Oras po natin, alas 8:17 ng umaga. Samantala, 100 pisong aumento sa arawang sahod, peligroso daw, sabi ng ECOP. Bakit? Catastrophic. Grabe yung salita, superlative ang ginamit. Catastrophic o peligroso umano ang panukalang 100 piso na aumento sa sahod at hindi makabubuti sa pangkalahatan. Ayon kay Sergio Ortiz Luis Jr., Presidente ng Employers Confederation of the Philippines, mali ang mga impormasyong pinagbabasihan ng mga mambabatas na nagtutulak na taasan ng 100 piso ang arawang sahod.
Paliwanag nito, hindi 52 million kundi 5 million lang ng nasa labor market o nasa 10% ang makikinabang dito, habang mas malaking bahagi or 80 to 90% ang hindi magbebenepisyo. Gaya ng paniniwala ng ibang ekonomista, sinabi ni Ortiz Luis na pansamantala lang din ang aumento dahil kapag inabutan ng inflation ay baliwala rin. Ipapasa rin umano ito ng mga negosyante sa consumer, kaya mas kawawa lang ang mga nasa informal sector o yung mga magsasaka, mangingisda at mga tsuper na walang mapaghuhugutan. Kapag nangyari ito, nasa 47 million ang aasa sa gobyerno sa pamamagitan ng ayuda. Idagdag pa ang mga mawawalan ng trabaho. Hindi rin kakayanin ng ibang kumpanya ang magbigay ng dagdag na sahot, lalo't karamihan ay bumabawi pa mula sa pagkalugi noong pandemya, kaya hindi rin makabubuti sa ekonomiya ang ganitong mga hakbang. Kasi pinasa na, nasa second reading na yata diyan po sa Senado ito pong panukalang batas na ito na nagtataas ng 100 pisong dagdag aumento sa mga manggagawa dito po sa bansang Pilipinas. Pero yan ay kinokontra kaagad ng mga employers, no? Kasi nga may paliwanag din sila. Tingnan natin yan, ang kahahantungan ng batas na yan, mga kaibigan. Oras po natin, 8:19 ng umaga. Samantala, ginawaran ng 70 day o araw, 70 araw preventive suspension ng Office of the President ang isang commissioner ng National Commission on Senior Citizens dahil sa iba't ibang reklamo laban sa kanya ng isang party list group. Sa 4 na pahinang notice of charge na pinirmahan ni Executive Secretary Lucas Bersamin, epektibo ang suspensyon kay Commissioner Raymar Mansilungan pagkatanggap niya ng kopya ng abiso. Ang suspensyon ay base sa mga reklamo ni na Senior Citizen Party List Representative Rodolfo Ompong Ordanes at Miguelito M. Garcia, kabilang ang mga serious dishonesty, gross neglect of duty, grave misconduct, gross insubordination at conduct prejudicial to the best interest of the service. Lumabas sa preliminary investigation ang hindi umano tamang paglalagay o inilagay na educational attainment ni Mansilungan sa kanyang aplikasyon bilang commissioner ng NCSC. Kasama rin sa reklamo ang umano'y pagbabayad niya sa upa ng isang bahay sa Lucena City na mula umano sa pondo ng gobyerno na walang resibo at paggamit ng pondo ng ahensya para sa kanyang mga pagkain at maging sa mga alak. Grabe ha. Hindi rin umano niya itinalaga si Irene Dumlao bilang Executive Director ng NCSC sa kabila ng nominasyon ng noon ay Pangulong Rodrigo Duterte. Ginamit din daw ni Mansilungan ang resources ng NCSC sa kanyang mga pribadong mga aktibidad. Pagbibigay ng mid-year bonuses sa contract of service personnel na paglabag sa polisiya ng Department of Budget and Management at Commission on Audit. Binigyan si Mansilungan ng 10 araw upang magsumite ng kanyang paliwanag at mga ebidensya, bukod pa sa testimonya ng kanyang mga testigo. Mabilis yung di ba? Yung sagot. Isipin mo, gumagamit ng pera ng bayan para sa kanyang sariling kapakinabangan, pati yung bahay niya. But anyway, yun ay pag-aakusa. May 10 araw pa naman itong ibinabalita natin para kontrahin. Baka naman fake news yun. Ano po yung niya? Diba? Dito po sa reklamong ito ng